Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating minamahal na mag-aaral, mga masasigasig na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela, Kanlungan ng Kalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako si Teacher Tin, ang iyong guro, sa ikalawang episode ng ating aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao para sa ikalimang baitang. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo ako sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Ang paksa natin sa episode na ito ay may malasakit ako sa aking kapwa. Ito ay batay sa most essential learning competency na nakapagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan at iba pa, pagmamalasakit sa kapwa na sinasaktan, kinukutya at binubuli. Narito ang mga layunin sa episode na ito. Una, mapalalim ang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa kaguluhan at matiyak kung ano ang gagawin sa pagkakataong nakakita ng kapwa bata na sinasaktan, kinukutya o binubuli. Sa pagpapatuloy ng episode na ito, narito muna ang mga ilang paalala. Una, makinig at manood ng mabuti. Pangalawa, intindihin ang sinasabi ng guro. At pangatlo, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang maitala ang mga mahahalagang konsepto ng ating aralin at sa pagsagot ng mga pagsasanay. Sa nakaraang episode, napag-aralan natin ang tungkol sa pagdamay sa ating kapwa sa panahon ng kalamidad o trahedya. Bilang isang mag-aaral na nasa ikalimang baitang, paano mo maisasakatuparan ang pagkakawanggawa sa iba't ibang pagkakataon? Una, maaaring ikaw ay makatulong sa pamamagitan ng pagbigay ng donasyon katulad ng damit at pagkain. Pangalawa, maaari ring maging volunteer at tumulong sa pag-aayos ng mga nakalap na donasyon. Pangatlo, ang pagbabahagi ng anunsyo sa mga kapitbahay ay isa ring paraan ng pagdamay sa kapwa. At panghuli, pagkakawanggawa rin ang pagtawag ng tulong o saklolo kapag may emergency na naganap at iba pa na inyong naisip. Magaling mga bata! Handa na ba kayo sa bago nating aralin? Atin nang umpisahan. Para sa patnubay na tanong, una, bakit dapat ipagbigay alam sa kinauukulan kung may kaguluhang nangyayari? Pangalawa, paano mo maipapakita ang pagmamalasakit sa iyong kapwa na sinasaktan, kinukutya o binubuli? Mga bata, pag-aralan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang masasabi nyo sa mga ito? Unang larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama! Umiiyak o malungkot na bata. Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung bakit malungkot ang bata? Malalaman natin ang sagot sa mga susunod na larawan. Pangalawang larawan. Ano ang pinapakita nito? Tama! Bullying. Pangatlong larawan. Ano ang pinapakita ng pangatlong larawan?
pangungutya o kinukutya. Magaling. Kinukutya ng mga grupo ng bata ang isang batang lalaki na siyang dahilan kung bakit ito malungkot. Ano ang masasabi nyo sa mga larawang aking ipinakita? Tama! Ang mga bata sa larawan ay nakararanas ng pangungutya o pangbubuli. Bilang isang bata at mag-aaral na nasa ika-5 baitang, paano mo matutulungan ang batang binubuli o kinukutya? Tama! Maaari mong ipagbigay alam sa kinauukulan o sa nakatatanda ang kaguluhan. Ano pa? Tama! Kausapin mo ng maayos na paraan ang bully upang hindi na umulit pa at iba pang paraan na inyong naisip. Magaling mga bata! Patunay lamang ito na marunong kayong magmalasakit sa iyong kapwa. Tignan muli natin ang larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama! Mayroong pilay, bulag, pipi at iba pa. Sila ang mga kapwa natin na may kapansanan o persons with disability o PWD. Paano mo maipapakita ang pagmamalasakit sa mga may kapansanan? Maaari mo silang matulungan sa maliit na paraan katulad ng pag-alalay sa kanila sa paglalakad o pagtawid sa mga lansangan. At ang hindi pangutya sa kanila ay isa ring paraan ng pagpapakita ng pagmamalasakit. Para lubos nating maunawaan ang ating aralin, subukan nating sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa panuto, basahin at unawain ang mga sumusunod na sitwasyon. Paano mo maipakikita ang iyong pagmamalasakit sa bawat sitwasyon? Unang sitwasyon. Isang araw, papunta ka sa tindahan upang bumili ng pandesal. Nakita mong galit na galit ang tatay sa kanyang anak. Sinabihan niya ang kanyang anak ng masasakit na salita. Hindi lamang ito ang unang pagkakataong ginawa niya iyon sa kanyang anak. Ano ang dapat mong gawin? Tama! Maaari mong ipagbigay alam sa kinauukulan katulad ng barangay tanod o pulis ang iyong nasaksihan. Pangalawang sitwasyon. Ayaw na ayaw pasalihin ang inyong leader si Pe sa inyong pangkat sa paligsahan ng sayaw sa paaralan dahil hindi naman daw ito marunong. Kahit sinabi ni Fe na nabili na siya ng damit pang sayaw ng kanyang nanay, ayaw pa rin siyang isali. Baka raw ikatalo pa ng inyong pangkat kapag isinali siya. Wala siyang pwedeng masalihan ibang pangkat, kaya't dinaan na lang ni Fe ang natanggap na pangungutya sa pag-iyak. Ano ang nagagawa mo dito? Tama! Kausapin ang iyong leader na isali si Fe sa inyong pangkat. Tulungan siya na magsanay upang humusay sa pagsasayaw. Pangatlong sitwasyon.
Pumunta kayo ng iyong ina sa bayan. Habang papatawid kayo sa kalye, nakita mo ang isang pilay na hirap tumawid dahil natatakot sa mga mabibilis na sasakyan. Ikaw ay isang bata lamang at takot din na tumawid ng mag-isa. Hindi rin makakatulong ang iyong ina sapagkat marami siyang dalang pinamili. Ano ang iyong magagawa? Tama! Pwedeng humingi ng tulong sa mga traffic enforcer o pulis na malapit sa iyo upang tulungan at alalayan ang pilay sa pagtawid ng kalye. Magaling mga bata! Alam kong lubos niyo nang naunawaan ang ating aralin. Laging tandaan mga bata, ating isaisip, ang pagmamalasakit sa kapwa ay pag-aalala sa kapakanan ng kapwa at pagganap ng tungkulin para sa ikabubuti ng tao. Dapat din nating tandaan na ang pagmamalasakit sa ating kapwa ay isang gawain na dapat taglay ng bawat isang mamamayan. Kailangan na handa tayong magmalasakit sa kapwa upang sa panahong tayo naman ang nangangailangan, maraming tao rin ang handang tumulong sa atin. Para sa paglalahad ng ating aralin, ating balikan ang patnubay na tanong at subukang sagutin ang mga ito. Una, bakit dapat ipagbigay alam sa kinauukulan kung may kaguluhang nangyayari? Ang isang batang tulad mo ay hindi kayang tumulong sa mga ganitong pangyayari, kaya dapat lang na ipagbigay alam sa kinauukulan ang mga ito. Ang mga nakatatanda, guro, pulis o maging barangay tanod ang higit na nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa mga ganitong sitwasyon. Ang iyong pagbibigay alam ay isa ring paraan ng pagmamalasakit. Paano mo may pakikita ang iyong pagmamalasakit sa iyong kapwa na sinasaktan, kinukutya o binubuli? Maraming paraan upang maipakita ang pagmamalasakit sa kapwa. Una, maaari mong ipagbigay alam sa kinauukulan ang nasaksihang kaguluhan. Pangalawa, kausapin ang mga bully o kamag-aral na iwasan ang pangungutya sa kapwa. Pangatlo, pagtulong sa mga nangangailangan. At iba pa na inyong naisip. Upang malaman kung ikaw ay may natutunan sa aralin, ating subukang sagutin ang mga sumusunod na gawain. Para sa panuto, tukuyin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng may malasakit sa kapwa o wala. Isulat ang MM kung may malasakit at WM kung walang malasakit. Para sa unang bilang, pumunta ka sa tindahan upang bumili ng pandesal. Nakita mong galit na galit ang tatay sa kanyang anak. Maraming pagkakataon na sinabihan ng masasakit na salita at sinasaktan pa ang kanyang anak. Ipinaalam mo ito sa iyong barangay chairman. Magaling! Ang sagot ay MM o may malasakit. Pangalawang bilang,
pinagtawanan mo ang bata na binubuli ng iyong kaibigan. Tama! Ang sagot ay WM o walang malasakit. Pangatlo, lumapit ka at iniabot mo ang nalaglag na ballpen ng iyong kamag-aral na laging kinukutya ng iyong mga kaklase. Magaling! Ang tamang sagot ay MM o may malasakit. Pang-apat, ipinaalam mo sa nanay ang ginawa ng kanyang anak na hinaluan ng tubig ang ibinebentang suka. Mahusay! Ang tamang sagot ay MM o may malasakit. At panghuli, binasag mo ang pasong ginawa ng isa mong kamag-aral dahil galit ka sa kanya. Magaling! Ang sagot ay walang malasakit. Mahusay mga bata! Handa na ba kayo sa susunod na gawain? Para sa panuto, basahin ang sumusunod na pangungusap. Tukuyin kung ito ay tama o mali. Maging matapat sa iyong pagsagot. Para sa unang bilang, ang persons with disability ay kailangan ding bigyan ng tulong. Mahusay! Ang sagot ay tama. Pangalawa, kambal ang pagmamalasakit at pagkamatulungin. Magaling! Ang sagot ay tama. Pangatlo, ang pagbibigay alam sa kinauukulan tungkol sa mga sinasaktan ay gawain ng mga tao. Magaling! Ang tamang sagot ay tama. Pang-apat, ang pagtulong sa kapwa ay naghihintay ng kapalit. Magaling! Ang sagot ay mali. At panglima, ang tunay na pagmamalasakit ay mula sa puso. Mahusay! Ang sagot ay tama. Magaling mga bata! Lubos niyo nang naunawaan ang ating aralin. At dito nagtatapos ang ating aralin. Sana ay marami kayong natutunan. Muli, ito ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Teacher Tin, na nagsasabing, ang pagtulong sa kapwa ay isang paraan ng pagmamalasakit. Maraming salamat, hanggang sa muli, paalam!